Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo ho, no? Ang bida sa ating programa ngayon ay si Senate Bato de la Rosa at saka si former President Duterte ho, mga ka-action. Alam naman natin last year bago pa po magsalubong ng bagong taon ay matunog at mainit na pinag-uusapan ang ICC investigation. At marami na nga ang nagsasabi na nandito na ang mga kawani ng ICC. At marami din ang nagsasabi na itong January ay magkaalaman na kung nandito nga ho at kung talagang sila po ba ay magiging ano. Kaya abangan ho natin. Ito po, bago po nag-New Year, may mensahe ho sila sa ICC. Itong dalawa, si Senate Bato at saka si Duterte. Mukha yatang hindi ko alam kung kinakabahan sila o kung ano. Basta, ewan ko makikita nyo sa mukha ni Ronald Bato de la Rosa, na parang, hindi ko alam kung natitense. Diba? At saka si Duterte naman, parang medyo matapang pa. Sabi niya, magsama-sama kayo ng mga ICC. Diba? Para lubuson natin maunawaan mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang nasabing video. ICC, sir. Paano nyo siya tatanggapin, especially since dito na talaga, i-re-resume na dito sa Pilipinas yung investigation? Ang tanong ko nga dyan is, pumayag bang gobyerno natin na mag-conduct sila ng investigation dito? Sinasabi naman ng ating gobyerno na wala kayong jurisdiction dito sa amin, hindi na kami membro ng ICC. So, ano mangyari ngayon dyan? Can they conduct a fair and impartial investigation without going through an on-site investigation dito sa Pilipinas? Alam nga naman, mag-prosecute na lang sila based on news reports, based on internet. Gawin nila. Dapat, para magkakaroon sila ng magandang investigation, credible investigation, they have to come into our jurisdiction and conduct yung fair and impartial investigation. But the question is whether or not the Philippine government would allow them to do that. Would the Philippine government allow them to proceed with their investigation within the Philippine soil? I don't know. As I have observed, the Philippine government is consistent with its stand of denying the entry of these investigators. What if pumayag yung Philippine government just for the sake of transparency and cooperation? Are you going to cooperate also? Well, if the Philippine government allow them, then I have to cooperate. It is a government that is cooperating, so I am a part of the government, so why not? Gusto ko lang po sana hingan si Mr. President ng reaction po dun sa statements po ni former Senator Laila de Lima, who was granted bail, and then ang nababalita po ngayon is that she said that she may be cooperating with the ICC. Ano po ba ang reaction niya po dito sa mga statement niya? Well, anyway, I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. Pero dito yung sa ICC, magsama-sama na kayo ng ICC, iha. You allowed a degree of pinasok na ng komunista kayo. And you allowed it. Si Speaker, siya yan because of power. Gusto niya tumakbo, tapos initan ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Sabi ko, ito sabihin ko sa inyo.
pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President, si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na sa mga May ambisyon. yung mga gustong ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romaldez gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa iyo, bumoto kayo. Ikaw, Romaldez, wag ka nang ako na magkampanya sa iyo ngayon na. Gusto mong presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez, ng pinsan ni Marcos, na anak ni Senior Marcos. Sige. Butuan na ninyo. Wag ka na magkampanya, speaker. Ako na mismo ang nagsasabi sa Pilipino, butuhin ka. Ngayon, bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapagkonsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay na pinatay ninyo pulis pati militar. So yun ang ano mo, Mayor, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the police, the military that have been killed in this insurgency war, tapos makita nila isang leader na kipagkaibigan doon sa alam nilang nasa white area, yun ang foreboding ng tao na baka may sentimento eh. Kaya nga ako, Pastor, hindi ako, I'm not worried na they will prevail. Sila ni magkonsabo itong sila mga Romaldez and Mas delikado. I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung PMA, mga ano lang yan, makadito lang yan, nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. You are just saying the sentiment. Pagkatapos, inaakusahan ka nila na you are the ones initiating destabilization, which is not destabilization. Wala, stabilization. Bakit ano? Oil or the military? Anong pagtingin mo sa mga military? Bubo? So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, narinig na po natin ang kanilang huling mensahe sa ICC bago magtapos ang taon. Anong sabi ni Senate Ronald Bato de la Rosa? Malinaw daw na walang jurisdiction. Bato de la Rosa, Senate, mukhang nakalimutan mo yata o mukhang hindi mo yata alam. So ibig sabihin nilalabag nyo ang Supreme Court? Supreme Court po, gusto ko lang ho ipaalam sa iyo. O kung nakalimutan mo man, ipaalala ko ho sa iyo. Malinaw po ang sabi ng Supreme Court na may jurisdiction pa rin ang ICC dito sa Pilipinas. Di ba? At doon sa sinasabi mong hindi pinapayagan ng gobyerno, hindi man yan papayagan ng gobyerno, wala pa rin magagawa ang gobyernong Marcos. Oo. Di ba? Yan po ang alalahanin nyo. Kahit ikaw, wala kang magagawa dyan. Di ba? Wala kang magagawa dyan. Oh. Kung gusto mo, arestuin mo. Kung sa tingin mo lumalabag sila sa batas, nang sa ganun malaman natin kung sinong magmukhang kahiya-hiya, Senate Bato de la Rosa. Di ba? Walang jurisdiction. Ano palang sinabi ng Supreme Court? So, ibig sabihin, gumagawa-gawa ng kwento ang Supreme Court? Anong klase ka naman, Bato de la Rosa? Oy,
Hindi mo alam na mismo ang Supreme Court ang nagsabi na may jurisdiction pa dito ang mga ICC? Reinforcement lang po ang hinihingi nila. Ngayon kung ayaw man sila suportahan ng gobyerno, tuloy pa rin ang investigasyon laban sa inyo. At doon sa sinabi ni Duterte na magsama-sama sila Laila de Lima, Attorney Laila de Lima at ang ICC, talagang magsasama-sama yan. Magsasanib puwersa yan laban sa inyo. At yan ang magiging laking tinik sa lalamunan nyo. Oo, may posible pa dyan na ang isang wanted dyan lalabas at magtistigo laban sa inyo. Iwan ko lang sa inyo. Kapag yun ang pumiyak, iwan ko lang ho sa inyo. Dagdag po yun na sakit sa ulo nyo. Di ba? Abangan ho natin. Total andito na to mga to At itong buwan na to ang masaya. Ang kaabang-abang kung anong mangyayari sa Duterte versus Marcos, Duterte, Bato de la Rosa, at sino to? Bongo, laban sa ICC. Ito ang masaya ngayon. At may isa pa pala tong harapin, si Duterte, sa kay Franz Castro. At ngayon natin malalamang buwan kung saan papanig ang prosecutor ng Quezon City, kung kay Duterte ba o kay Franz Castro. Kaya abangan ho natin ang mga susunod na mga eksena sa mga balita, no? So yun lang muna ang isi-share ko ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.